Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nakatuon sa pangangalaga ng kalusugan ng ating mga minamahal na senior citizens. Naranasan na po ba ninyo na kailangan pang pikit-matang sumilip para lang mabasa ang menu sa isang restaurant o di kaya ay lumapit pa ng husto sa telebisyon pero hirap pa ring makilala ang mga muka? Kung pamilyar po ito sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Nakita ko na po ito sa napakarami kong pasyente, matatalino, aktibo, at masayahing mga senior na unti-unting nawawalan ng isang bagay na napakahalaga na hindi man lang nila namamalayan na ito'y dumudulas na palayo ang kanilang paningin. Sa simula, banayad lang, konting labo rito, konting panunuyo roon. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagiging nakakainis na ang pagbabasa. Ang pagmamaneho sa gabi ay parang delikado na. At ang pinakamasaklap, nagsisimula mo ng makaligtaan ang maliliit na bagay tulad ng hitsura sa muka ng iyong apo o ang ngiti ng isang mahal sa buhay mula sa kabilang panig ng silid. Ito po ay hindi lamang simpleng pagtanda. Ito ay paraan ng pagsasabi ng iyong katawan na kailangan nito ng suporta. Dahil kapag nagsimula ng humina ang iyong paningin, kasama nitong humihina ang iyong pakiramdam ng kalayaan. Tinatawag ko itong ang tahimik na magnanakaw. Hindi ito sumisigaw, pero ito'y nagnanakaw. Kinukuha nito ang kumpiyansa, ang kagalakan, at ang simpleng ganda ng malinaw na pagtanaw sa buhay. Pero heto po ang magandang balita. May mga simple at natural na paraan para lumaban. Hindi ko po tinutukoy ang mga mamahaling gamutan o komplikadong mga gawain. Sa katunayan, ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang sustansyang sumusuporta sa paningin ay nagtatago sa mga pagkaing alam na ninyo. Mga pagkain na maaaring literal na makatulong na muling buuin at protektahan ang inyong paningin simula ngayon. At sa video na ito, gagabayan ko kayo sa 5 pinakamahuhusay na pagkain para sa inyong mga mata. Ang isa sa mga ito ay isang gulay na laging sinasabi ng nanay ninyo na kainin. Ang isa naman ay galing sa dagat at ang isa ay maaaring ikagulat ninyo. Kaya kung handa na po kayong kontrolin ang kalusugan ng inyong mga mata at marahil ay tuluyan ng itabi ang magnifying glass, samahan ninyo ako. Magsimula na po tayo. Simulan natin sa isang klasiko, ang carrots. Siguradong narinig na ninyo ito dati. Kumain ka ng carrots, maganda yan sa mata. Aba, tama po pala si nanay. Ang carrots ay puno ng beta-carotene, isang natural na pigment na ginagawang vitamin A ng ating katawan. At ang vitamin A ay hindi lang basta maganda sa mata, ito ay mahalaga. Kung wala nito, hindi gagana ng maayos ang mga cell sa inyong mga mata. Iyan po ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming senior ang nakararanas ng night blindness o hirap makakita sa madilim na lugar. Alam niyo po yung pakiramdam na kailangan pang buksan ang flashlight ng cellphone para lang mabasa ang menu sa isang medyo madilim na restaurant. Hindi lang po iyan dahil sa edad. Yan po ay mga mata ninyong humihingi ng tulong. Sa katunayan, kinumpirma ng isang pag-aaral mula sa National Eye Institute na ang kakulangan sa vitamin A ay isa sa mga pangunahing sanhi ng night blindness. At sa kasamaang palad, maraming mga taong lampas
60 anyos ang hindi namamalayan na mababa na pala ang antas nila nito. Pero heto po ang magandang balita. Ang carrots ay isa sa mga pinakamadaling paraan para ibigay sa inyong mga mata ang kailangan nila. At hindi ko naman sinasabing kailangan ninyong ngumuya ng hilaw na carrots buong araw, maliban na lang kung gusto ninyo iyon. Pwede ninyo itong i-roast, ihalo sa sabaw, igisa sa kaunting olive oil, o kahit i-blend sa isang smoothie kasama ng dalandan o pinya. Yung huli, nakakagulat na masarap pala. Siya nga pala, isa sa mga pasyente ko, si Aling Elena, 72 anyos, ay nagsabi sa akin na hindi na raw siya makapagmaneho sa gabi dahil ang mga ilaw ng sasakyan at mga street sign ay naghahalo-halo na lang sa isang malabong tanawin. Iminungkahi ko na magdagdag siya ng isang maliit na mangkok ng steamed carrots sa kanyang hapunan gabi-gabi. Pagkalipas ng 6 na linggo, sinabi niya sa akin, "Dr. Santos, nakakapagmaneho na po ulit ako para pong may bumuhay ulit ng ilaw." Ngayon, hindi ko sinasabing magic ang carrots, pero kapag ang katawan ninyo ay matagal nang kapos sa isang mahalagang sustansya, kahit ang maliliit na pagbabago ay maaaring lumikha ng malaking pagkakaiba. At tandaan, hindi nag-iisa ang carrots. Naglalaman din ito ng lutein at zeaxanthin, dalawang makapangyarihang antioxidant na tumutulong na salain ang mapaminsalang liwanag at protektahan ang inyong retina mula sa pinsala. Kaya sa susunod na magpaplano kayo ng hapunan, subukang kumuha ng ilang sariwang carrots. Maaaring simple lang sila, ngunit tahimik nilang pinoprotektahan ang ating mga mata sa loob ng maraming henerasyon. At kung minsan, ang mga pinakasimpleng pagkain ang siyang hinahanap-hanap ng ating katawan. Handa na po ba para sa susunod na pagkaing nagliligtas ng mata? Pag-usapan natin ang isang madahong gulay na karapat-dapat sa mas higit na pagpapahalaga. Ngayon, dumako naman tayo sa isa sa mga pinakamakapangyarihan ngunit madalas na nakakaligtaang pagkain para sa kalusugan ng mata, ang spinach. Alam ko hindi ito ang pinakakapanapanabik na bagay sa inyong listahan ng pamamalengke, ngunit pagdating sa pagprotekta ng inyong paningin, ang spinach ay maaaring isa sa mga pinakamatalinong pagpili na magagawa ninyo. Heto po kung bakit. Ang spinach ay mayaman sa dalawang pangunahing sustansya, lutein at zeaxanthin. Maaaring hindi pa ninyo narinig ang mga pangalang iyan, ngunit tiyak na kilala sila ng inyong mga mata. Ang dalawang compound na ito ay kabilang sa isang pamilya ng mga sustansya na tinatawag na carotenoids. At may ginagawa silang tunay na kamangha-mangha. Gumaganap sila na parang natural na salamin sa loob ng inyong mga mata. Literal po. Ang lutein at zeaxanthin ay tumutulong na salain ang mapaminsalang asul na liwanag, ang parehong uri ng liwanag na nagmumula sa mga screen, sikat ng araw, at maging sa ilang uri ng ilaw sa loob ng bahay. Kung walang proteksyong iyon, maaaring masira ng high energy na liwanag na ito ang mga sensitibong tissue sa inyong mga mata sa paglipas ng panahon na nagpapataas ng inyong panganib para sa macular degeneration at katarata. At ang nakakatuwa pa, hindi po gumagawa ng lutein at zeaxanthin ang inyong katawan ng kusa. Kailangan ninyo itong makuha mula sa inyong pagkain. Maraming pag-aaral
Kabilang ang pananaliksik na inilathala sa Journal of Ophthalmology ang nagpakita na ang mga taong kumokonsumo ng mas mataas na antas ng lutein at zeaxanthin ay mas mababa ang posibilidad na magkaroon ng mga problema sa paningin na may kaugnayan sa edad. Iyon po ang dahilan kung bakit madalas kong tukuyin ang spinach bilang salamin ng kalikasan. Pinoprotektahan kayo nito mula sa loob na nagsisilbing panangga sa inyong retina mula sa oxidative stress at sa natural na pagkasira na dulot ng pagtanda. Ang mas maganda pa, ang spinach ay napakadaling ihanda. Pwede ninyo itong kainin ng hilaw sa ensalada igisa, ng bahagya sa olive oil at bawang o i-blend sa isang smoothie para sa isang masustansyang dagok. Luto man o hilaw, naghahatid pa rin ito ng mga benepisyong nagpoprotekta sa mata na kailangan ng inyong katawan. Kaya kahit wala itong matingkad na kulay ng carrots o linamnam ng salmon, ang spinach ay tahimik na gumagawa sa likod ng mga eksena upang mapanatiling matalas at malakas ang inyong paningin. Huwag ninyo itong kaligtaan. Idagdag ninyo ito sa inyong plato at magpapasalamat ang inyong mga mata. Ngayon tingnan naman natin ang isang bagay mula sa dagat. Masebo malinamnam at napakamakapangyarihan para sa paglaban sa panunuyo ng mata at macular degeneration. Pumunta naman tayo sa karagatan ngayon dahil ang isa sa mga pinakamakapangyarihang pagkain para sa inyong mga mata ay hindi tumutubo sa lupa. Ito ay lumalangoy sa malamig at malalim na tubig. Salmon. Ang malinamnam at masarap na isdang ito ay higit pa sa isang malusog na protina. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na natural na pinagkukunan ng omega-3 fatty acids at iyon ang gumagawa ditong isang tunay na kaalyado para sa inyong mga tumatandang mata. Heto po ang ginagawa ng mga omega-3. Una, tinutulungan nilang magbigay ng lubrikasyon sa inyong mga mata mula sa loob. Habang tayo ay tumatanda, natural na bumababa ang produksyon ng luha. Ito ang isang dahilan kung bakit karaniwan sa mga senior ang tuyo makati at iritadong mata. Tumutulong ang mga omega-3 na ibalik ang kahalumigmigan sa ibabaw ng mata na nagpapaginhawa sa discomfort at nagpapabuti ng kalinawan. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang kanilang kapangyarihan. Ang mga omega-3 ay may mahalagang papel din sa pagprotekta laban sa macular degeneration, isang seryosong kondisyon na nakakaapekto sa gitnang bahagi ng inyong paningin. Isa ito sa mga nangungunang sanhi ng pagkabulag sa mga nakatatanda at maaari itong tahimik na umusbong sa loob ng maraming taon bago pa man lumitaw ang mga sintomas. Maraming malalaking pag-aaral, kabilang ang isa na inilathala sa Archives of Ophthalmology, ang natuklasan na ang mga taong kumakain ng isda na mayaman sa omega-3 nang hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo ay may mas mababang panganib na magkaroon ng macular degeneration. Hayaan ninyong ikwento ko si Mang Roberto. Siya ay 82 anyos, isang retiradong punong guro. Nang una siyang pumunta sa akin, sinabi niya na kailangan niyang itigil ang paggawa ng mga crossword puzzle dahil naglalabo na ang mga letra at palaging tuyo at pagod ang kanyang mga mata. Tinanong ko siya tungkol sa kanyang dieta at tulad ng inaasahan, napakadalang kumain ng isda.
Kaya gumawa kami ng isang simpleng pagbabago. Nagsimula siyang kumain ng inihaw na salmon 2 beses sa isang linggo. Walang magarbong luto. Tinimplahan lang ng bahagya, iniluto sa oven. Mga 2 buwan makalipas, bumalik siya na nakangiti. Santos, sabi niya, hindi na po mahapdi ang mga mata ko at nakakapag-crossword puzzle na ulit ako tuwing umaga habang nagkakape. Siyempre, ang maliliit na pagbabagong tulad niyan, simple, masarap at suportado ng agham ang maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. At ang pinakamaganda, napakadaling ihanda ng salmon. Pwede ninyo itong ihawin, iluto sa oven o igisa. Ipares sa ilang madahong gulay tulad ng spinach o arugula. Marahil ay may kaunting patak ng olive oil at lemon. At mayroon na kayong pagkain na hindi lang masarap, kundi nagpapalusog din sa inyong paningin sa bawat kagat. Kaya kung ang inyong mga mata ay tuyo, pagod o hirap, isipin ninyo kung ano ang maaaring kulang sa kanila. Malamang malaki ang maitutulong ng kaunting salmon. Susunod, isang simpleng pang-araw-araw na pagkain na may gintong gitna at mas maraming sustansyang nagpoprotekta sa mata kaysa sa inaasahan ninyo. Kung tatanungin ko kayo na magbanggit ng isang pagkain na sumusuporta sa inyong paningin, malamang na hindi itlog ang unang papasok sa inyong isip. Ngunit dapat po, ang mga itlog ay isa sa mga pinakaabot kaya at madaling mahanap na superfood para sa pagprotekta ng inyong paningin, lalo na habang kayo ay tumatanda. Sila ay natural na mayaman sa vitamin A na may mahalagang papel sa pagpapanatiling malinaw at malusog ang kornea, ang panlabas na bahagi ng mata. Ang vitamin A ay tumutulong din sa inyong mga mata na mag-adjust sa mga pagbabago sa liwanag, sumusuporta sa malinaw na paningin at nagpoprotekta laban sa panunuyo. Ngunit ang tunay na mahika ay nasa pula ng itlog. Ang gintong sentro na iyon ay puno ng lutein at zeaxanthin, 2 makapangyarihang antioxidant na naiipon sa makula, ang bahagi ng inyong mata na responsable para sa matalas na sentral na paningin. Ang mga compound na ito ay tumutulong na salain ang mapaminsalang asul na liwanag, bawasan ang oxidative stress at pababain ang panganib ng katarata at age-related macular degeneration. At dahil ang lutein at zeaxanthin sa mga itlog ay nasa isang anyo na madaling masipsip ng katawan, mas epesyente itong nagagamit ng inyong katawan kaysa sa mga matatagpuan sa maraming gulay. Ang mga itlog ay naglalaman din ng mataas na kalidad na protina na mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na mga tissue sa buong katawan, kabilang ang mga maselang istruktura sa loob ng inyong mga mata. Madali silang ihanda at maraming pwedeng paggamitan, kaya't simple lang na maisama ang mga sustansyang ito sa inyong dieta. Pwede ninyo itong scramble, i-poach, ilaga o ihalo sa isang omelette na may spinach para sa dagdag na lakas na nagpoprotekta sa mata. At heto ang isang bagay na hindi alam ng marami, huwag pong alisin ang pula. Diyan po nakakonsentra ang halos lahat ng mga sustansyang mabuti sa mata. Kung iniiwasan ninyo ang mga itlog dahil sa mga alalahanin tungkol sa kolesterol, maaaring panahon na para tingnan itong muli. Ipinakita ng kasalukuyang pananaliksik
na para sa karamihan ng mga tao, ang katamtamang pagkonsumo ng itlog ay hindi nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso at ang mga benepisyo nito sa inyong mga mata ay maaaring mas matimbang kaysa sa mga lumang paniniwala. Kaya sa susunod na bumasag kayo ng itlog, tandaan ninyo na hindi lang kayo gumagawa ng almusal. Binibigyan ninyo ang inyong paningin ng eksaktong kailangan nito para manatiling malakas. Maliit man ang mga blueberries, ay may dalang malakas na suntok pagdating sa pagprotekta ng inyong mga mata. Ang maliliit na berry na ito ay mayaman sa anthocyanins, mga natural na pigment na nagbibigay sa blueberries ng kanilang matingkad na asul na kulay at higit sa lahat, sumusuporta sa kalusugan ng mata sa ilang mahahalagang paraan. Ang mga anthocyanin ay kilala sa kanilang mga katangiang antioxidant. Tumutulong silang bawasan ang oxidative stress sa mga mata, partikular sa retina, na isa sa mga pinakasensitibo at mahalagang bahagi ng inyong buong sistema ng paningin. Sa paglipas ng panahon, ang mga free radical, mga hindi matatag na molekula na dulot ng mga bagay tulad ng UV light pollution o kahit ang natural na proseso ng pagtanda ay maaaring makapinsala sa mga sel ng retina. Ito ay maaaring humantong sa malabong paningin, pagkapagod ng mata, at mas mataas na panganib ng mga seryosong kondisyon sa mata tulad ng macular degeneration at pagnipis ng retina. Ang mga blueberries ay gumagana upang i-neutralize ang mga free radical na iyon, nag-aalok ng isang layer ng natural na depensa upang makatulong na mapanatili ang malinaw na paningin. Naiugnay din sila sa pinabuting paningin sa gabi. Ito ay dahil ang mga anthocyanin ay tumutulong na suportahan ang paggana ng mga rod sa inyong mata, mga sel na responsable sa pagtingin sa mga kondisyong mababa ang liwanag. At hindi pa diyan nagtatapos. Ang mga blueberries ay mataas din sa vitamin C, vitamin E, at iba pang mga phytonutrient na nagtutulungan upang palakasin ang maliliit na mga daluyan ng dugo na nagbibigay sustansya sa inyong mga mata na tumutulong na bawasan ang panganib ng pinsala dahil sa pamamaga o mahinang sirkulasyon. Ang pinakamaganda ay kung gaano kadaling isama ang mga blueberries sa inyong pang-araw-araw na gawain. Pwede kayong maghagis ng isang dakok sa inyong umagahang oatmeal, ihalo sa isang smoothie, iwiwisik sa yogurt, o kahit idagdag sa isang ensalada para sa dagdag na kulay at nutrisyon. Natural silang matamis, hindi nangangailangan ng paghahanda at maaaring itago ng frozen sa buong taon nang hindi nawawala ang kanilang nutritional value. Sariwa man o frozen, ang mga blueberries ay isa sa mga pinakasimple at pinakamasarap na paraan upang alagaan ang inyong mga mata at protektahan ang inyong paningin habang kayo ay tumatanda. Ngayon, alam na ninyo ang 5 pinakamahuhusay na pagkain para protektahan at ibalik ang inyong paningin. Ngunit paano ninyo ito isasama sa inyong araw-araw nang hindi ginugulo ang inyong kusina? Ang totoo po, hindi ninyo kailangan ng komplikadong diyeta o magagarbong mga recipe. Ilang maliliit na pagbabago lang sa inyong mga pagkain ay maaaring magsimulang gumawa ng tunay na pagkakaiba. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano ang isang simpleng araw ng pagkain na angkop sa senior ay maaaring magbigay sa inyong mga mata ng eksaktong kailangan nila. Sa umaga, magsimula sa isang bagay na madali
at masustansya. Ang isang spinach at egg omelette ay perpektong paraan upang simulan ang araw. Nakakakuha na kayo ng vitamin A, lutein at zeaxanthin mula pa lang sa simula ng inyong araw. Kung mas gusto ninyo ang matamis, isang smoothie na may isang dakok ng frozen blueberries, ilang carrots at kaunting almond milk ay isang nakakapreskong almusal na mabuti sa mata. Sa tanghalian, panatilihing magaan ngunit makapangyarihan. Ang isang inihaw na salmon salad marahil na may base ng spinach na may topping na lutong salmon at isang nilagang itlog ay nagbibigay sa inyo ng triple boost ng omega-3 antioxidants at protina. Magdagdag ng ilang tinadtad na carrots o ihalo ang ilang blueberries para sa dagdag na kulay at nutrisyon. Para sa hapunan, isaalang-alang ang inihaw na salmon na may kasamang ginisang spinach at bawang. Pwede kayong magdagdag ng steamed carrots o isang maliit na baked frittata na may itlog at gulay. May kalayaan po kayo dito. Hindi ninyo kailangang sundin ito ng perpekto. Ang layunin ay simpleng pag-ikot-ikotin ang mga pagkaing ito sa loob ng inyong linggo para ang inyong mga mata ay makakuha ng tuloy-tuloy na suporta. At kung naghahanap kayo ng merienda, kunin ang blueberries. Maglagay ng isang maliit na mangkok sa ref o iwiwisik ang ilan sa cottage cheese o yogurt. Hindi lang ito masarap, ito ay terapeutiko. Ang ganda ng planong ito ay hindi ito isang dieta. Hindi ito mahigpit. Ito ay isang paraan lamang ng pagkain na nagkataong napakabuti para sa inyong mga mata at sa inyong buong katawan. Kahit na ang pagsasama ng 2 o 3 sa mga pagkaing ito ng ilang beses sa isang linggo ay maaaring magsimulang magbago ng mga bagay sa tamang direksyon. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging tuloy-tuloy. Ang inyong mga mata ay nagsilbi sa inyo ng maayos sa loob ng mga dekada. Ngayon, pagkakataon na ninyong suklian sila ng mga pagkaing tumutulong na manatili silang malinaw, komportable at malakas. Kung naranasan ninyo na ang pagkadismaya sa pagsubok na magbasa ng libro para lang isantabi ito dahil naglalabo ang mga salita o ang panonood sa paglubog ng araw at napagtanto na hindi na ito tulad ng dati, hayaan ninyo akong ipaalala sa inyo ang isang bagay na mahalaga. Hindi ninyo kailangang tanggapin iyan bilang inyong bagong normal. Ang inyong paningin ay hindi lamang tungkol sa inyong mga mata. Ito ay tungkol sa inyong kalayaan, inyong kumpiyansa, at inyong koneksyon sa mundo sa paligid ninyo. At ang magandang balita ay ang landas tungo sa mas malinaw at mas malakas na paningin ay hindi nagsisimula sa isang reseta. Nagsisimula po ito sa inyong plato. Carrots, spinach, salmon, itlog, blueberries. 5 simpleng pagkain na maaaring makatulong na protektahan ang inyong paningin, alagaan ang inyong mga mata, at ibalik ang isang bagay na maaaring inakala ninyong nawala na ng tuluyan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng tahimik nitong hinihiling isang kainan sa bawat pagkakataon. Ang mahalagang aral dito ay nasa ating mga kamay ang kapangyarihan na pangalagaan ang ating kalusugan. Ang maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago sa ating kinakain
araw-araw ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa at kalinawan sa ating buhay. Hindi pa huli ang lahat para gumawa ng positibong hakbang para sa ating mga mata. At kung ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng bagong kaalaman, isang bagong gawi na susubukan o kaunting pag-asa, inaanyayahan ko po kayong sumali sa lumalaking komunidad na ito ng mga taong naniniwala na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko sa magandang pamumuhay. Kung ito po ang unang beses ninyo dito, pindutin na po ang subscribe button para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na video. At kung nakaantig sa inyo ang mensaheng ito, mag-iwan po sana kayo ng like. Malaki po ang naitutulong nito para mahanap din ito ng iba. Huwag din pong kalimutang i-share ito sa mga mahal ninyo sa buhay. At sa comments sa ibaba, gusto ko pong marinig mula sa inyo. Alin sa 5 pagkaing ito ang pinakanasasabik kayong subukan? Ang inyong sagot ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na gawin din ang kanilang unang hakbang. Maraming salamat po sa oras na inilaan ninyo sa akin. Alagaan po ninyo ang inyong mga mata. Sila ang mga bintana sa lahat ng bagay na inyong minamahal. Ako po si Dr. Miguel Santos at magkita-kita po tayo sa susunod.